Hindi na-google ni Dan Fernandez, mga kababayan, ang kanyang pagkatalo. Oh, at ngayon, nagbabay na. Oh, si Dan Fernandez, mga kababayan. Ito yung sa membro, sa mga membro ng Quadcom. Pwestong inuupuan bilang chair ng TRICOM na ito, mga kababayan. TRICOM na ngayon. TRICOM na dating Quadcom, mga kababayan. Anya, the end is near. Oh, buti nga sa'yo, Yutering. Sa wakas, mga kababayan, makakapagpahinga na rin ang ating tenga dito sa pinag-yuter ni Dan Fernandez. Panoorin niyo po, ha? Closing na talaga to. Closing na rin. Graduate na. Kasi hanggang June 30 lang sila. Graduation yan, Yutering. At ang saya pa dito, mga kababayan, lahat silang leader ng Quadcom dati, ha? Di ba Quadcom, 4? Si Dan Fernandez, si Barbers, si Paduano, wala na lahat. at si Abante. Kasama na rin yung Si si Akop, Akop, wala mga na. kababayan. Vice chairman yun eh. Lahat sila. Graduate na, mga kababayan. Wala na po sila next Congress. Babu, layas, sope, alis dyan. Yutering. Na maalam na po, mga kababayan, oh. Hindi nila na-google, mga kababayan, ang kanilang paglisan dyan sa kanilang pinaghari-harian na committee. Yung politika. So, Bye-bye. tinatapos ko na po dito. Oh, layas. Kung ano-ano kasing niyuyuter, mga kababayan, ano. The end is near. The end is near. Hindi lang end is near. The end is here. So, allow me to deliver my last speech. No, we will not allow you. Oh, huwag na kayo makinig sa mga yuter-yuter niya, mga kababayan. Buti nga. Mamimiss ko kayo lahat. Hindi ka... Kami hindi. Nagpakain kami dito, Dan. Sa pag-alis ng mga animal na mga quadcom na yan. Lahat ng ating mga kasamahan. But ito po. Tapos na po ang mga hearing ng tinaguriang House. Pati ang hearing sa TRICOM, mga kababayan, di ba? Nag-evolve sila, TRICOM na lang. O nagtapos na rin. Buti naman walang na contempt na vlogger, mga kababayan, dahil kumalampag sila eh. Early on pa lang, mga kababayan. Nagpakita sila ng puwersa na kaya namin lumaban, kaya namin itong dalhin sa Korte Suprema. Natakot. TRICOM, ang ngayon, natapos Commission na. ng Public Order, Public Information at Information and Communication. Kaululan na ito, mga kababayan eh. Anong maidudulot nitong hearing nila ngayon, mga kababayan, na natapos na ang Congress? At kasabay ng pagtatapos ng 19th Congress, mga kababayan, ang lahat ng kanilang ginawa ay back to zero na naman pagdating sa bagong Congress sa 20th, mga kababayan. At ang maganda dito, wala na yung mga ulul na mga taga-Quadcom, mga kababayan, na mga leaders. Hanggang June 30 na lang. The end is... Apat sila, limang miyembro. Technology. Ang pakay daw ng komite, hanapan ng solusyon ang malaking problema ng pagkalat ng fake news sa ating bansa. Unahin niyo si Marcos. Yan sila Claire Castro. Itong mga animal na ito, mga kababayan, ano? Akala niya, sila lang ang makatotohanan talaga. Sa kanilang mundong ginagalawan, mga kababayan, sila lang ang tama. Yan ang nasa isip nila eh. Baliktad, mga kababayan, sa totoong nangyayari. At sa huling hearing ng komite, merong ilang mga panukalang lumabas na kinababahala naman ng ilan. Halimbawa po, gusto ng Presidential Communications Office na ang gobyerno ang magtatag ng uniform standards na susundan ng social media platforms. Wow! Yung PCO, mga kababayan. Saan ka makakita ng lugar, nasyon sa buong mundo na may mga standards sa patungkol sa pagiging standard, mga kababayan? pambihira naman? Di ba nila naiisip Ay, yan? haharap natin sa mundo. Anong standard ang pinagsasabi nitong mga animal na to? Para labanan ang fake news. Ano ba ang fake news? Madali lang naman yung fake news eh. I-verify. At siguraduhin nyo lang, ha? I-define Yes, nyo tama. muna I-define kung mo na yung kung anong Dapat fake news. talaga. Sino ba nagbibigay ng news? Di ba itong mga bias media? Sa Facebook naman, hindi naman yan. Opinion yan. Sila ang bantayan, Opinion. mga kababayan. Yan nakikita sa social media, hindi naman yan news. Tama. Opinion nila yan eh. Diyan pa lang, mga kababayan, walay na. Walay. PCO at ang DICT gagawa ng memorandum para mag-assign ng mga fact-checkers. Oh, ayan na naman, mga kababayan. Yung mga fact checkers animal, mga naman nila, ano fact-checkers. naman yan sila Tingnan eh. nyo yan ang Facebook, O yun, bias. Bias. Nagagamit sa politika, sabi ni Mark Zuckerberg. Ayun, sila naman ang gagawa. Pabor-pabor lang sa kanilang gusto yun. Hindi daw natin dapat ipaubaya sa mga social media platforms na magsagawa ng third-party fact-checking.
At ito pang isang panukala ng isang congressman. Ang mga Sino social media congressman? platforms dapat daw kumuha muna ng Upo. prangkisa mula po sa congress. Isa na naman Upo ng kabulukan, mga franchise. kababayan. Oh, si Pimentel. Ang ungas na yan. Palibasa, mga kababayan. Napaglumutan na ng panahon. Anong gagawin ninyo kung hindi kukuha ng prangkisa ninyo? Anong utak niyan, mga kababayan, no? Prangkisa? Facebook? Wala kang makita ng mga ganun franchise sa buong mundo. Pilipinas lang. Sige, paano kung hindi kumuha? Bawal lang kami mag-Facebook. Hindi mo na nag-isip yung mga nayupak. Bago mag-operate sa Pilipinas. Bakit po maaaring problemado ang ilan sa mga panukalang ito? Ito po. Kung galit kayo sa Facebook, huwag kayong mag-Facebook, mga ungas. Itong mga pulpolitikong ito, mga kababayan, kabugukan ang pinaiiral, mga kababayan. Iiwan at ipaubaya ba natin sa gobyerno ang responsibilidad at ang kapangyarihan na magsabi kung ano ang totoo at ano ang hindi totoo? Hayaan nyo ang mga taong mag-decide at matuto pa kung paano i-spot yung fake news at paano mag-verify. Katangahan, mga kababayan, katangahan. Simple common sense lang naman, mga kababayan, at kailangan I-define nyo Yan ang muna mga kung ano yung sinasabi fake nilang news. fake news. Palusot lang naman yan, mga kababayan, para busalan ang mga taong magsalita. Dahil iyang nirereklamo nila, opinion, mga kababayan, yan ng mga tao. Opinion, tama Nag-i-express yun. ng disgusto. Gusto nilang busalan yan. Tapos ayaw nilang mabisto, mga kababayan, na yan talaga ang purpose nila. So sinasabi nilang fake news yan. Kaya pwede nilang parusahan. Ano bang Alam na namin yan, mga animal kayo. problema dyan? Ito na lang. Ang sabi po ng nakaraang administrasyon, hindi totoo ang EJK. Pero ang sabi ng kasalukuyang administrasyon, naging labis naman ang problema ng EJK at hindi na ito papayagan muli. Ganon din po sa issue ng West Philippine Sea. Ang sabi ni Duterte, hindi natin sinuko ang West Kayo ang number one ng mga fake news Ito ang totoong fake news, mga kababayan. Etong mga media, dahil sila ang naglalabas ng news. Kung hindi man fake news, mga kababayan, twisted news. Selective journalism, mas malala po yan, mga kababayan. Dahil alam mo kung ano ang totoo. Pilit mong tinitwist, mga kababayan. Mas maigi pa nga Yan sa ang problema social sa inyo. media ka Kayo dapat manood bantayan. ng mga Langaw. kesa sa mga mainstream media. Sa Ang totoo sabi lang po ni Marcos, pinabayaan ng nakaraang Sa ngayon. administrasyon ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Ganon din po Wow. sa issue ng korupsyon. O bakit hindi nga i-fact check yan si Marcos? Takot sila, mga kababayan. Pero siyempre, mamimili ka naman ng mga Paano na yung 30,000? sa Kayong mga Facebook o taga-media, di kaya laging sa YouTube. nagpapakalat niyan, 20,000, Mamimili ka na lang din ang 30,000. Bakit dapat 43 mong lang ang panoorin sabi talaga. ng ICC? Yung nagbibigay ng tama, Mga animal na. ng tamang news. Yan ang number one fake news, mga kababayan, sa media. Dami daw pinatay si Duterte. Tapos, ang Diba sabi 30,000 yung namatay. Sa loob lamang ng dalawang Sa administrasyon, ICC, bumaliktad 43 lang. ang mga definisyon ng katotohanan at ang kasinungalingan. So, aling administrasyon na magsasabi ng totoo at alin ang hindi nagsasabi ng totoo? Ito pa. Paano kung ang kritisismo at pagbatiko sa gobyerno ay tawaging fake news ng pamahalaan? yan nga. Yan nga. Kaya hindi bumabatikos itong mga animal na ito, mga kababayan, dahil sama-sama ng babangag muli Ewan na natin kung anong deal nilang mga animal na to. Sa totoo lamang po, halos automatic po yan sa mga opisyal. Pag may expose na nilabas ang media sa gobyerno, ang automatikong reaksyon ng mga opisyal ng gobyerno, hindi po totoo yan. Nakita natin yan nung panahon ni Marcos Sr. kung saan sinara tuloy ang mga pahayagan at mga broadcast station. Ayaw niyong maulit, no? Kaya hindi na kayo nagsasalita ngayon laban kay Da Junior dahil Da Junior. natuto na kayo kay Senior. Pues wala kayong kwenta. Wala kayong kwentang mga journalista for truth. Anong truth? Paano niyo ilalabas ang truth kung hindi kayo nagsasalita laban kay Junior? Nakita natin yan nung investigasyon kay dating Pangulong Erap. Hanggang sa huli, ginigit pa rin ni Erap na hindi totoo ang mga lumabas sa media kahit na-convict na siya ng plunder. Ganon din noong panahon ni Gloria Arroyo. Ito pa, sa mga hearing, mukhang hindi malinaw sa ilan ang kaibahan ng opinion. Tinawag na taga, mga kababayan, Tapos nagalit dahil fake news daw. Fake news ba yung tawagin kang tanga? Yan ang pananaw niya sa'yo, tanga. Hindi yan, Abante. hindi yan news. Doon
Opinion niya yan. Personal opinion niya yan. Ilang mga vlogger ang ginisa ng TRICOM dahil daw sa Kung hindi mo nagustuhan, wala kang magagawa. Bagamat meron nga mga insidente ng fake news, ang mas kinagalit ng ilan sa TRICOM members ay yung pagbatikos sa kanila ng mga vlogger. Ang opinion, kahit gano'n Tama. ay opinion lamang. Personal niya na opinion yan. Kung hindi mo magustuhan, wala kang magagawa. Yun naman pala eh. So bakit nyo? Hindi news yan. Sabing fake news ito. Opinion lang naman. Hindi po ito necessarily fake news dahil lamang Tama. hindi ito gusto ng ilan. Pag tinawag kang babaero, insulto po yun, hindi po yun o hindi pa yun fake news. Pero pag sinabi na nakita kang pumasok Yun, sa baka motel hindi na totoo. kasamang iba, O totoo yun man. ang maaaring Patunayan fake mo. news. Ito pa po, isa pang panukala ng lumitaw, i-require ang mga social media platforms na kumuha muna ng prangkisa. Kaululan. Kaululan. Pinakaulol ang panukala dyan, mga kababayan. Operate dito sa Pilipinas. Ang tanong lamang, paano pagbabawalan sa Pilipinas sa mga social media Sino nag-isip platforms yan? na walang prangkisa? Isa pang problema, matagal na pong naki-question kung bakit kailangan ng mga broadcast stations na kumuha muna ng prangkisa sa Kongreso para lang mag-operate. Naging malaking kontrobersya po ito. Yung ABS-CBN nga, wala nga prangkisa. Nakakapag-broadcast pa rin, pero sa internet lang. Ganon din sa kababayan. mga social media, Facebook. Yan pang Facebook. Andyan ba yan sa TV? Utak din, Pimentel, utak. Nung napilitang magsara ang ABS-CBN dahil ayaw siyang bigyan ng prangkisa ng Kongreso sa pag-uudyok ni Pangulong Duterte. Ang pag-operate kasi ng mga broadcast stations nagiging hostage lamang sa political favors ng kung sino man ang kasalukuyan nakaupo. Kung gayon, pati ba ang social media platforms, isa sa ilalim natin sa ganyan. Sino Ano nag-isip yung niyan ABS-CBN, walang prangkisa. na Patuloy bigyan ng man. prangkisa? Ay, mga utak, gamunggo, mga kababayan, ano. So, anong masasabi niyo dito? Post your comments below.